Hello Ate B. Medyo nakakadiri po itong ibabahagi ko sa inyo. Kwento po ito ni Lola nung nabubuhay pa siya. Halos araw-araw niya po itong kinukwento dati. Kahit matagal na siyang wala, hindi ko pa rin po makalimutan. 18 years old daw si Lola noon nang may manligaw sa kanya. Hindi niya naman alam na aswang pala. Ang alam lang niya ay mabait si Amboy. Yun nga po, yung jowa niyang aswang. Hindi rin alam ng mga magulang ni Lola na may nanliligaw sa kanya. Okay naman daw sila. Lagi siyang sinusundo. Minsan, may dalang pagkain. At madalas din silang nag-uusap sa labas ng bahay. Hanggang isang gabi, naaktuhan ng tatay ni Lola si Amboy sa likod ng bahay. Akala niya nung una may nagnanakaw ng manok. Pero nung lumapit siya, nakita niyang nakaupo si Amboy sa lupa. May hawak siyang manok. Patay na at kinakain niya ito. Hindi yung parang normal na pagkain ng tao. Binukan niya mismo yung tiyan ng manok gamit ang kamay niya. Hinila niya palabas yung bituka. Basa pa at kumikintab sa liwanag ng buwan. May dugo sa mga daliri niya at may mga laman na nakadikit sa kuko niya. Tapos sinubo niya to ng diretso. Walang luto, walang hiwa-hiwa. Habang kinakain niya, nanlilisik daw ang mga mata nito na parang hindi tao yung nakikita ng tatay ni Lola. Ang pinaka nakakadiri habang nilalapan niya yung manok, may tunog pa na parang humihigop siya ng malapot na sabaw. Tapos kinakagat-kagat niya yung buto. Natulala lang daw ang tatay ni Lola noon. Hindi siya makagalaw at hindi rin siya makasigaw. Pinapanood niya lang si Amboy hanggang sa halos wala na matira sa manok. Kahit yung mga buto dinurog-durog niya gamit yung mga ngipin niya. Nung maubos na, saka lang niya napansin na may nakatingin sa kanya. Dahan-dahang nag-angat ng mukha si Amboy. May mga dugo pa daw sa bibig. May maliliit na piraso ng bituka na nakasabit sa paligid ng labi niya. Tapos ngumiti siya. Hindi ngumiti dahil masaya. Parang ngumiti siya dahil alam niyang nakita na siya. Kinabukasan, wala nang sinabi ang tatay ni Lola. Hindi niya sinabi kay Lola, hindi niya rin sinabi sa nanay niya. Pero mula ng gabing yun, pinagbawalan na siyang lumabas kasama si Amboy. Hindi maintindihan ni Lola kung bakit. Hanggat sa isang araw, tinanong niya ang tatay niya kung bakit daw biglang ayaw na nila kay Amboy. Ang sabi lang daw ng tatay niya, "Anak, kahit kailan, huwag mong aaminin kay Amboy na alam ko ha." Doon nagsimulang matakot si Lola. Kasi ilang araw, pagkatapos nun, dumating ulit si Amboy. Pero hindi na siya katulad ng dati. Payat na payat yun at maputla. Tapos bigla daw nagbago yung amoy niya. Sobrang baho. Amoy na bubulok na karne. At habang nakaupo sila sa labas, biglang may narinig silang tila kalmot sa ilalim ng bahay. Napatingin si Amboy sa sahig. Tapos ngumiti. Sabi niya kay Lola, "Aba, may naaamoy akong manok." Hindi alam ni Lola kung bakit siya kinilabutan sa mga simpleng sinabi na yon ni Amboy. Tapos maya-maya nakita niya si Amboy, naglalaway na. Parang hindi na siya tao. Habang pinaprocess ng utak niya yung mga ginagawa ni Amboy at sinasabi,
Napatingin siya sa pinto ng kusina. Bali, nasa sala nun si Lola, saka si Amboy. Sumenyas po yung tatay ni Lola na huwag daw maingay. Tapos pinapatayo siya. Amboy, ikukuha lang kita ng tubig sandali lang. Pero hindi daw siya pinansin ni Amboy. Parang nagbago na daw yung itsura. At hindi na mapigilan. Nung tumayo si Lola, nagtago daw siya sa kurtina. Habang nagmamasid lang nun kay Amboy at sa tatay niya na aambana ng taga. Si Amboy kasi noon ay nakadapa na at nakasilip sa maliit na butas ng papag nila noon. Grabe daw yung paglalaway. Humaba na rin yung mga kuko tapos naglalabasan na yung mga makakapal na balahibo. Tapos sobrang baho na ng paligid. Naiiyak na daw nun si Lola. Hindi niya kasi akalain na ganun na pala kalala si Amboy. Akala niya magagamot pa. Nataga ng tatay ni Lola si Amboy. Pinagtataga niya hanggat sa maputulan nito ng braso at kaliwang kamay. Hindi daw nakita si Amboy. At hindi na rin siya lumaban. Nagtatakbon lang ito palabas. Iyak daw siya ng iyak noon dahil sa takot at sa pagkahinayang. Dahil nga, mabait naman si Amboy. Lumipat daw ng tirahan noon sina Lola at nagpalagay ng mga pangontra sa aswang, mga halaman at kung ano-ano pa. Pinasa Diyos na lang daw ni Lola ang lagay ni Amboy. Hello Ate B. Medyo nakakatakot at nakakainis si kwento to. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin daw makapaniwala si Mara sa nangyari sa kanya. Naikwento niya lang po sa akin Ate B nung birthday niya sa inuman. May katrabaho kasi siya dati na tawagin na lang nating Nena. Magkatabi daw sila ng table at okay naman sila nung una. Pero habang tumatagal, napansin ni Mara na parang naiinggit sa kanya si Nena. Kapag may magandang nangyayari kay Mara, tahimik lang si Nena. Nung na-promote siya, hindi man lang daw siya binati. Nung nagkaroon siya ng bonus, sinabi lang nito na, Ang swerte mo naman. tapos sabay tawa ng nakakairita. Hindi na lang daw pinansin ni Mara. Isang gabi, silang dalawa na lang ang naiwan sa office. May iniwan na kape si Nena sa desk niya. Sabi niya, para raw hindi antukin si Mara. Inisip niya noon na baka mabait naman talaga yung tao. Judger lang siya. So ayun nga po Ate B, nag-thank you siya tapos ininom niya yung kape. Wala naman daw siya naramdaman nung gabing yun. Sa kinabukasan, normal pa rin siya. Lumipas ang ilang araw bago niya napansin na parang may nagbabago sa kanya. Madalas siyang magutom kahit kakakain niya lang daw. Tapos minsan bigla siya naghahanap ng karne. Hindi naman daw siya mahilig sa karne gaya ng dati. Pagkalipas ng 2 linggo, mas kakaiba na. Isang gabi, nagising siya sa kusina. Hindi niya maalala kung paano siya nakarating doon. May hawak daw siyang hilaw na manok. Hindi niya daw yun kinain. Pero nung naamoy niya yung hilaw na karne, para daw siya nagugutom at natatakam. Doon siya nagsimulang matakot. Maya-maya napansin niyang may putik sa paa niya. Hindi niya maalala kung saan siya nagpunta. Kinabukasan, tinanong niya si Nena kung may ginawa ba to sa kanya. Ngiti lang ang sinagot ni Nena. Hindi na siya nagtanong pa. Mula noon, mas lumala pa yung nararamdaman niya. May mga gabing nagigising siya na may dugo sa kamay niya. Kahit wala naman siyang ginagawa. Yun ang pagkakaalala niya.
Minsan naman, may naririnig siyang mga kaluskos sa bubong, lalo kapag madaling araw. Hanggang sa isang araw, napansin siya ng matandang kapitbahay ng nanay niya. Tinanong siya kung may kakaiba ba siyang nararamdaman. Nung kinuwento ni Mara ang lahat, biglang natahimik yung matanda. Sabi nito, may gumagawa raw talaga ng paraan para maipasa sa ibang tao yung pagiging aswang nila. Pero hindi pa raw huli ang lahat para kay Mara. Kaya dinala siya sa isang matandang marunong na manggamot ng kagaya niyang nayanggaw. Ilang araw siyang pinagamot. Hindi naging madali. May mga gabing sobrang lakas ng gutom niya at nanginginig siya. May pagkakataon din na halos hindi niya na makilala yung sarili niya, pero tinitiis niya. Unti-unting nawala yung pangangati. Nawala rin yung sobrang gutom. Hindi na rin siya nagigising sa kusina. Pagkalipas ng ilang linggo, sinabi sa kanya ng matanda na tapos na. Hindi na raw matutuloy ang pagiging aswang niya. Pero may isang bagay na hindi niya makalimutan. Bago siya umalis, tinanong niya kung bakit siya pinili ni Nena. Doon lang sinabi ng matanda, Hindi ka niya pinili dahil galit siya sa'yo o inggit. Pinili ka niya kasi gusto niya maging kagaya mo siya. Gusto niya lang ng karamay. hindi na po na nagpakita si Nena Ate B. Pero minsan naisip ni Mara na paano daw kaya kung tuluyan siya naging aswang. Posible kaya na magkita sila at patayin si Nena bilang ganti. Sabi daw ng matanda, hindi na magpapakita yun. Pero just in case na bumalik, hindi daw makakapasok yun sa bahay. Dahil nga may mga pangontra sa paligid na nilagay ang manggagamot na matanda. After gumaling ni Mara, na-promote na naman uli siya. Matapos ang isang buwan. Pinagpala talaga si ate girl. Pero si Nena, nag-awol daw. Yung mga gamit niya iniwan lang din sa office. Minsan, napag-uusapan namin, kaya daw pala hindi sumasabay sa pagkain, baka daw kasi iba yung laman ng baunan niya. Yun lang po Ate B, sana nagustuhan niyo ang aking kwento. Maraming salamat po. Magandang araw Ate B. Tawagin niyo lang po akong Marites. Yung ikukwento ko po nangyari sa amin nung bata pa ako. Nung sa probinsya pa kami nakatira. Hindi pa po uso noon yung mga sasakyan na dumadaan kahit gabi na. Kaya pag may kailangan puntahan sa kabilang baryo, kailangan talaga maglakad o sumabay sa kung ano man yung dadaan. Isang gabi, galing kami sa bahay ng kamag-anak namin. Kasama ko si kuya. Gabi na nung umuwi kami. Madilim yung daan kasi bukid yung dinadaanan namin. At may ilang bahay pero magkakalayo po yun. Habang naglalakad kami, may narinig kaming motor sa likod. Huminto siya sa tabi namin. Lalaki. Pero hindi po namin kilala. Tinanong niya kung saan kami pupunta. Sinabi namin yung pangalan ng baryo namin. Sabi niya, doon din daw siya dadaan. Kaya sumabay na rin kami. Hindi pa kami nakakasakay parang sinapak na kami ng mabahong amoy niya. Desperado na kami that time kasi nga gabi na din. Kaya sumabay na kami. Tahimik lang po siya habang nagmamaneho. Pero after ilang minuto, napansin ko na hindi siya dumadaan sa usual na daanan. Lumiko siya sa isang madilim at maliit na daan. Tinanong ng kuya ko kung tama ba yung dinadaanan namin. Tumango naman yung lalaki. Sabi niya, mas mabilis daw dun. Habang nagpapatuloy kami, napansin ko yung amoy niyang mabaho. Mas lumakas pa. Yung kanina, amoy putok na anghit na amoy singit na di mawari.
Ngayon ay amoy bulok na basura na. Yung basura ba na may kanin na inuud? Pasintabi lang po. Pero ganun yung naaamoy ko noon, Ate B. Tingin ko si kuya napansin din kasi tumingin lang siya sa akin. Pero hindi siya nagsalita. Alam ko na naaamoy niya rin. Maya-maya, biglang huminto yung motor. Walang sinabi yung lalaki. Basta lang po siyang bumaba. Tapos lumakad siya papunta sa gilid ng mga puno. Iniwan niya kami sa motor. Wala kaming kaalam-alam kung bakit niya kami iniwan doon. Nagkatinginan lang kami ni kuya. Medyo kinabahan po ako noon that time. Pero inisip ko na lang noon na baka iihi lang. Kaso ang weird naman, di ba? Hindi ba lang nagpaalam? Makalipas ang ilang minuto, hindi pa rin siya bumabalik. Tumayo na yung kuya ko. Sabi niya, maglakad na daw kami. Pero bago pa kami makababa, may narinig kaming tunog mula sa puno. May parang tumalon. Tapos may nahulog na parang malaking bagay sa damuhan. Nang masinaga ng liwanag ng buwan, doon namin nakita ang nakakagimbal na pagmumuka na sobrang pangit na tao at mabalahibo. Namumula yung mga mata at OA sa paglalaway. Na para bang pag gumalaw kami sasakmalin agad kami. Doon bumulong si kuya. Tumakbo na daw kami. Takbong walang lingunan. Hindi kami nag-uusap, basta takbo. Hanggang makarating kami sa isang bahay na may ilaw. Kumatok kami. Mabibilis at mabibigat na katok ang ginawa namin sa sobrang taranta. Pinagbuksan naman kami. Doon namin kinuwento yung mga nangyari sa amin. Hindi agad naniwala yung matanda. Pero nung sinabi namin kung saan kami sumakay, bigla siyang natahimik. Tinanong niya kasi kung ano itsura ng lalaki. Tapos nilarawan namin. Tapos nung tinanong niya kung may motor daw ba, sabi naman namin oo. Doon siya napatingin sa amin at natigilan saglit. Sabi niya, matagal nang walang nakatira sa lugar na yon. At yung daan na pinasukan namin, doon daw bali-balita na may aswang. Yun nga, yung lalaking nakamotor. Marami daw na biktima yung lalaking nakamotor at pinaghahanap na ng mga tao. Kinabukasan, kasama yung ilang matatanda sa baryo, pinuntahan nila yung lugar kung saan kami iniwan. Pero motor na lang yung nadatnan namin. Nagulat daw yung mga tao na tumutugis dahil nga may maliit na barang-barang doon. Dati wala naman daw yun. Pero wala na silang nakita. Malansa at may mga bakas ng tuyong dugo, pero walang kahit ano. Pinagsabihan na lang po kami na wag na kami maglalakad sa dilim at mag-iingat. Hi Ate B. Try ko lang po mag-share ng kwento, baka magustuhan nyo. Ako po si May, taga Marinduque. Lumuwas ako ng Manila para mag-work, makaipon at mapaaral ko yung kapatid ko. Nakahanap naman ako ng paupahan. Basta Manila area lang din po. No jowa po ako since birth. At 35 na po ako ngayon. At punyeta, wala pa rin. So ito na nga po. Yung paupahan namin na parang kwarto-kwarto lang, good for 1 to 2 person po. Goods naman siya para sa mga nagsisimula pa lang magtrabaho. Tahimik yung lugar. Medyo luma lang yung building pero malinis naman. Yung may-ari, si Ate Marta, mabait din. Isang umaga, habang nagkakape ako sa second floor, nakita ko si Ate Marta sa baba. May kausap siyang lalaki. Ay Ate B, hindi ko po alam kung paano ko i-explain pero napangiti talaga ako. Sino ba naman ako para hindi kiligin, di ba? Kamukha niya po kasi si Coco Martin.
Yung puti, matangkad, malinis tingnan, tapos parang tahimik lang. Sabi ko po sa sarili ko, Lord, ito na ba yun? Wala pa naman akong ginagawa pero kinikilig na ako. Tapos napatingin sa taas yung lalaki. Ngumiti din siya. Ako naman, deadma, kunyari busy sa kape. Pero sa totoo lang, ilang minuto akong nakangiti mag-isa. Simula nun, napapansin ko na siya lagi. Hindi ko alam kung bagong tenant ba siya o bisita ni Ate Martha. Minsan nasa baba, minsan nasa labas. Tapos, isang gabi, habang pauwi ako galing trabaho, nakita ko siya sa may gate. Nag-hi po siya sa akin. Tapos nag-hi din ako. Tapos ngumiti siya. Then nag-usap kami ng konti. Tinanong niya kung matagal na daw ba ako dito. Sabi ko ilang buwan na rin. Tinanong niya kung taga saan ako. Sabi ko taga Marinduque. Tapos natawa siya. Sabi ko naman para sa pangarap. Ay, ewan ko ba, landi ko na agad. After nun, halos araw-araw na kami nagkikita. Hindi naman kami naging official, pero alam niyo na yung may something, ganon. Minsan, sabay kami magkape sa umaga, minsan, hinihintay niya ako pag uwi. Tapos, isang gabi, nagtanong siya kung pwede raw ba siya makitulog sa isang bakanting kwarto. May inaayos daw kasi sa inuupahan niya. Sabi ko naman okay lang. Si Ate Martha naman yung may hawak ng susi. Tapos doon na po siya natulog. Kinabukasan, hindi ko siya nakita. Akala ko umalis na siya. Pero nung gabi, nakita ko ulit siya. May dala po siyang malaking sako. Hindi ko tinanong kung ano yun, syempre. Pero may kakaibang amoy. Amoy malansa. Tapos narinig ko siyang may kinakaladkad sa kabilang kwarto. Hindi po ako nakialam. Pero bandang madaling araw, nagising ako dahil may narinig akong tunog. Tapos may malakas na kalabog. Tapos parang may naghihiwa. Hindi ako mapakali. Lumabas po ako ng kwarto. Yung kwarto niya katapat lang halos ng sa akin. May maliit na butas po dun sa dingding sa gilid ng bintana. Hindi ko naman sinasadyang sumilip. Pero sobrang curious ko, sinadya ko na talagang sumilip. May nakita ako sa loob. May aso. Patay. Nakahandusa yung sa sahig. Tapos yung lalaki, siya mismo yung kumakala sa tiyan ng aso. Nagimbal ako noon, Ate B. Hindi ko maintindihan kung bakit niya ginagawa yun. Akala ko baka nababaliw na. Pero habang nakatingin ako, bigla siyang tumigil. Parang naramdaman niyang may nakatingin sa kanya. Parang ganun. Dahan-dahan po kasi siyang napatingin sa direksyon ng butas. Lumayo ako agad. Halos hindi ako huminga nun, Ate B. Tapos may narinig akong yabag papunta sa pinto. Doon na ako tuluyang natakot. Pero hindi naman bumukas yung pinto. Pakiwari ko bumalik siya sa loob. At dahil sa takot, napasilip ulit ako. Doon ko nakita yung hindi ko makakalimutan. Habang kinakalkal niya yung laman ng aso, unti-unting nagbabago yung mukha niya. Mahaba yung panga niya, nanlalaki yung mga mata. Tapos yung bibig niya parang sobrang laki. Tas ang dami niyang ngipin. Grabe, Ate B. Hindi ko na napigilan na patras na ako. At ang malas pa, may natapakan akong bote. Ayun, kumalabog.
dahilan yon para tumigil siya. Tumingin sa butas at nakita niya ako. Hindi na po siya yung poging lalaki na kinikilig ako ng ilang araw na. Iba na yung mukha niya. May mga dugo siya sa baba. At yung bibig niya may mga laman. Tapos ngumiti siya. Doon na po ako napasigaw. Tumakbo ako pababa at hinanap si Ate Marta. Sabi ko sa kanya, may kakaiba dun sa kwarto. Hindi na po siya nagulat. Yun ang mas nakakatakot. Tumingin lang siya sa akin tapos sabi niya, akala niya daw hindi niya nakikita. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o maiinis. Tinanong ko kung sino ba yung lalaki. Tahimik lang po siya ng ilang segundo. Tapos sabi niya, hindi daw lalaki yun, kundi aswang daw. Matagal na raw niyang kilala at hindi raw yun ang unang beses na may dinala siyang hayop sa kwarto. Tapos may sinabi pa si Ate Marta na hanggang ngayon, hindi ko makalimutan. Naku, May, buti nakita mo bago ka pa niya magustuhan. Sabi ko naman nun, bakit? Tapos tumingin lang siya sa akin. Kapag nagustuhan ka niyan, hindi ka naman yan kakainin. Siyempre, i-close ka niyan tapos papasok ka sa buhay mo. Hanggang sa masanay ka na. Umaasa pa rin kasi siya na baka may magkagusto sa kanya kahit ganun yung sitwasyon niya. Doon ko naalala ang lahat, Ate B. Yung pag-iintay niya sa gate, yung kape, tapos yung mga ngiti, yung pagtanong niya kung mag-isa lang ba ako sa kwarto, at yung gabing tinanong niya ako kung gusto ko raw bang lumipat sa kabilang kwarto dahil mas malapit daw yun sa kanya. Hindi ko na tinuloy yung pagtatanong. Kinabukasan, umalis agad ako sa paupahan. Hindi na ako nagpaalam sa lalaki. Hindi ko na rin nakita ulit. Pero bago ako tuluyang umalis, may isang bagay akong napansin. Yung kwarto kung saan niya kinain yung aso, wala na pala talaga nakatira doon. Kumbaga, binabakante lang yun para sa kanya. Anyways, hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung kikiligin pa ba ako o matatakot ako sa kanya. At minsan naisip ko kung hindi ako sumilip sa butas na yun, baka hindi ko pa malalaman na aswang pala siya. Yun lamang po, Ate B. Maraming salamat po. Magandang araw, Ate B. Naniniwala pa po ba kayo sa aswang sa panahon na to? Ako kasi, naranasan kong aswangin sa mall pa mismo. Karen na lang po ang itawag niyo sa akin. Way back 2004 po yun. Tapos 3 buwan akong buntis nun. Nagpunta ako sa mall kasama yung tita ng asawa ko. Mamimili sana kasi kami ng damit ni baby at mga gamit ni baby. Yung tita ng asawa ko medyo may edad na rin. Lumaki po siya sa probinsya at yung yumaong asawa niya ay albularyo. Kaya marami siyang alam tungkol sa mga pangontra at mga kwento tungkol sa aswang. Ako naman, hindi talaga ako naniniwala o yung tipo na madaling maniwala. Kaya nung araw na yun, wala talaga akong ibang inisip kundi yung mga bibiling ko na gamit ni baby. Sobrang saya ko po nun, Ate B, kasi first baby ko yun. Habang namimili kami, may napansin akong babae na parang ilang beses naman naming nakakasalubong. Mga nasa early 30s po siya. Maayos naman yung pananamit at mukhang normal naman. Mahaba yung buhok at may simpleng damit. Pero napansin ko kahit saan kami pumunta, parang nandun din siya. Una, hindi ko na pinansin. Baka alam mo na, nagkataon lang. Pero habang nasa baby section kami, nakita ko na naman siya.
Nakatayo po siya ng medyo malayo, tapos nakatingin sa akin. Pero sa tiyan ko, doon ako medyo nakaramdam ng kakaiba. Sinabi ko kay tita, Tita, parang kanina pa natin nakakasalubong yung babae na yan. tiningnan ni tita yung tinuturo kong babae. Sabi niya lang, huwag ko daw tingnan. Hindi ko na tinanong kung bakit, tapos nagpatuloy na kami sa pagbili. Hanggang sa biglang may boses sa likod ko. Uy, Karen, kamusta ka na? Napalingon po ako noon at nagulat ako kasi yun yung babae na nakakasalubong namin kanina pa. Nakangiti siya sa akin. Wow, ang laki-laki na ng tiyan mo ah. Sabi ko noon, sorry, kilala po ba kita? Pero hindi naman siya sumagot. Tinitigan niya lang yung tiyan ko. At doon ko napansin yung mukha niya. Parang natatakam. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag, pero parang gusto niyang malakmal kasi naglalaway siya. Tapos yung mga mata niya, talagang tintak lang sa tiyan ko. Nagulat ako nun, Ate B, kasi bigla pa siyang lumapit. Tapos tinapik niya ako sa balikat. Isang tapik lang, pero pagkatapik niya, parang bigla ako nanlambot. Tapos nanlamig yung buong katawan ko. Hindi pa ako nakakapagsalita nang biglang hinawakon ako ng tita ng asawa ko. Hoy, Karen, Pagtingin ko sa kanya sobrang seryoso ng mukha niya. Tapos tumingin din siya sa babae. Yung babae, nakangiti pa rin. Pero iba na yung ngiti. Parang alam niyang may napansin yung tita ko. Bigla naman siyang tumalikod at mabilis na naglakad palayo. Tinawag ko siya. Kaso hindi siya sumagot. Bigla na lang tumakbo si tita. Hinabol niya yung babae. Ako naman naiwan na nakatayo. Hindi ko kasi maintindihan kung anong nangyayari. teka tita, saan po kayo pupunta? Hindi po siya lumingon. Hinabol niya yung babae. Doon ko naisip na baka may problema talaga. Kaya sumunod din ako kahit buntis ako. Sobrang bilis ni tita, hindi ko po siya naabutan. Natatanong ko lang sila nung babae. Pumunta siya sa may escalator pababa. Tapos biglang lumigo ng hallway. Akala niya nakalayo na siya. Pero hinabol pa rin siya ng tita ko hanggang sa maabutan niya. Pag-abot niya sa babae, agad niya tong tinapik sa balikat. Ay, punyemas ka, hanggang dito sa mall, nag-aasik ka ng lagim, ha? Napatingin sa kanila yung mga tao. Ako naman halos di makapaniwala sa mga nakita ko. Yung babae biglang sumimangot. Parang galit na galit. Tapos tinititigan niya yung tita ko. Sabi naman ni tita, hindi niya daw akong mamamarkahan. Hindi ko pa rin alam kung ano yung ibig sabihin ng markahan. Pero dun niya na ako hinila palayo. Habang naglalakad kami, nag-uusal siya ng dasal na paulit-ulit. May hawak siyang maliit na bagay sa kamay niya na hindi ko alam kung ano. Tapos sabi niya sa akin, Naku Karen, yung tapik niya na yun, hindi basta lang tapik yun. May ibig sabihin yun. Minarkahan ka. doon na po ako nakaramdam ng takot. Sabi niya, kapag aswang daw yung gumawa nun, parang tinatatakan ka niya. Kahit saan ka pumunta, mahahanap ka niya. Kahit lumipat ka pa ng lugar, kahit magtago ka, masusundan ka niya. At ang kailangan daw gawin ay tapikin pabalik yung aswang para mawala yung marka. Kaya pala hinabol niya yung babae. Napatingin ako sa balikat ko. Tita, paano kung hindi niyo po naabutan? Or hindi niyo po natapik? Ano po mangyayari sa akin? Hindi po agad siya sumagot. Tapos sabi niya, yun nga daw, hindi daw ako tatantanan hanggat hindi nakukuha yung bata sa sinapupunan ko. Tapos hindi na po ako nagsalita nun.
Pagkatapos namin lumayo, sinabi niya rin na napansin daw niya agad yung babae nung una pa lang. Hindi raw normal yung tingin nito sa tiyan ko. Sabi niya parang naglalaway raw talaga, parang gutom na gutom. At nung tinapik ako, pero may isang bagay pa na hindi ko nakalimutan. Bago kasi kami tumuluyang umalis ng mall, dumaan kami ulit malapit sa hallway kung saan namin nakasalubong yung babae. Wala na po siya doon, pero may nakita ako sa malayo, sa pagitan ng mga tao. Yung buhok niya. Tapos parang nakatingin siya sa amin. Pero hindi ko na po sinabi sa tita ko. Pag-uwi namin, pinagawa niya sa akin yung mga pangontra na alam niya. Nagdasal siya at sinabi niya sa akin na huwag daw akong matakot. Makalipas ang ilang araw, nawala rin yung panghihina ko. At wala na rin ako nararamdamang kakaiba nun. Mabuti na lang talaga at kasama ko yung tita ng asawa ko nung araw na yun. Kasi kung hindi niya alam yung tungkol sa tapik, baka hindi ko rin malalaman na minarkahan na pala ako. At baka kung saan pa ako mapunta nun. Kaya simula nun Ate B, kapag may taong biglang lalapit at magpapanggap na kilala ako, lalo na kung hindi ko naman talaga kilala, hindi ako basta-basta nagpapahawak o nagpapalapit. Maraming salamat po sa mga nagbahagi ng kanilang kwento at syempre sa ating mga tagapakinig. Kung gusto nyo rin po magbahagi ng inyong katatakotang karanasan, mag-email lamang po kayo sa btbhorrorstories@gmail.com. Maraming salamat po. Huwag kang pipikit.